Charito Day po mga kabiyaya, tayo pong lahat ay pinagpala na ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang oras na ito ay pinagpala ng lubos because this is the day that the Lord has made. Therefore, we will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Can we bless someone today? Bigyan po natin ng Charito greeting. Let us always be reminded that we are Charito, blessed and highly favored in Christ. And indeed, 1,000 days cannot compare to one day in the courts of the Lord. Amen po ba? Because in the presence of the Lord, there is fullness of joy. And this joy is our strength. Amen po ba? Can we say this? There is joy in the house of the Lord. Minsan pa po, there is joy in the house of the Lord. Amen. Let's give Him praise. Our God deserves all the praises this afternoon. He is worthy of all our praises. Oh, we will sing of your goodness, oh God. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Let us sing. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise.
the one who saves, to the one who redeems, and to the one who makes a way. Thank you, Jesus. Forever these praises be all to yours. You deserve all the hallelujahs, O God. Hallelujah to your holy name. And we magnify and glorify you in this place. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Let us continue in the spirit of worship. And God is dwelling in our praises. Oh, thank you, Lord. Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. Let's lift our voices. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Who else would die for our redemption? Whose resurrection means a rise? There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. Thank you, Lord. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory,
To the King of Kings and to the Lord of Lords, we lift up 1,000 hallelujahs. We magnify your name, O Lord, and we are forever thankful, forever grateful for that cross. Thank you, Lord, for this grace. Thank you, Lord, for allowing us to walk daily in your fields of grace. Oh, thank you, Lord. We just want to lift our hallelujahs to the one true King, to the risen King, the Lamb that was slain, and to the one who will reign forever and ever. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. And we lift up all these praises, all this glory, all this honor and power to the name above all names, in Jesus' mighty name. Let all the children of God say, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. Thank you, Lord. Glory to your name alone, O Jesus. Hallelujah. Muli isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? All is well. All is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Praise God. Praise God, praise God, praise God. This is a beautiful day. Amen. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can you say amen? Amen. The psalmist says, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell elsewhere. There is nothing in the world like the place where we worship the Lord. In His presence there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. Isa pang malakas sa clap opening para kay Lord. Hallelujah. Praise God. Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ikalat ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa gamit ang platform na ito. Real Grace on Reels. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.
Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe po na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me assure you, you are not watching this program by accident. It is by God's divine appointment, because let me encourage you, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. Louder than that. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. If you believe that, say amen. Let me encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo, mga kabiyaya, tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng contribution, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you so much for joining us via online. Thank you for watching. Thank you for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. And thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyaya na naparito sa oras na ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing. Para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. One of my newest e-books is entitled Grace and Miracles Combined. Biblical proof of grace and miracles combined. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin
sa pamagitan ng Charitos Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Another thing, nirelease na ng EMI ang full grace commentary on the book of Galatians. Verse by verse commentary with light application and prayer every end of the chapter. Listen up. This ebook is not for sale. Unlike other ebooks, we are not selling this ebook. This is our thank you gift to our generous supporters. Thank you so much for your generous offering, so you can help us propagate the wonderful message of full grace here in our country and also in many countries of the world. Please connect with us through EMI page to know more about this full grace commentary on the book of Galatians. One more thing, para po sa mga nag-aabang sa EMI Online Season 7, open pa rin po ang registration. To register, you need to go to EMI page, look for the registration link, fill out the form, then submit. The link is pin-posted at EMI page. Magsisimula na po ang EMI Online Season 7 sa Sunday. Inulit ko po, magsisimula na po ang EMI Online Season 7 sa Sunday, September 3, 8 p.m. here at EMI Online TV. One last thing, patuloy po namin kayong inaayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27, gaganapin sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. Here's the good news. We were allowed to extend the discount period until the end of September. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 peso discount until the end of September. Again, until the end of September. Mag-register ka na, kabiyaya. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. Tuloy-tuloy po ang registration. Ano pang hinihintay mo, kabiyaya? Mag-register ka na. You can see the link on your screen. Pagkalipas ng matinding pandemya, balik EMI Camp na po ulit tayo, mga kabiyaya. Promise, super saya po ito. In Jesus' name. Everybody shout. Amen. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 107. Today, we're going to continue our discussion about the orchestrated blessing, Part 2. Ipagpapatuloy po natin ang talakayan sa topic, the orchestrated blessing. Manalangin po muna tayo. Let's commit this first to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is your day. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, we can sing 1,000 hallelujahs to the King of Kings and to the Lord of Lords. Maraming salamat sa pagkakataong matagpuan mo kami sa iyong bahay-sambahan. We commit to you this learning time. It is our heartfelt prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. 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 Atin pong ipagpapatuloy ang ating discussion about
orchestrated blessing. Now, bilang mabilis na pagbabalik-aral sa mga bagay po na tinalakay na natin noong nakaraang linggo, akin pong na-mention sa inyo na ang Tagalog ng orchestrated blessing ay iniayos na pagpapala. Hindi patsamba-tsamba. Pinlano, iniayos na pagpapala. Now, let's refresh our mind with the definition of orchestrated blessing. What is an orchestrated blessing? You can see this on your screen. An orchestrated blessing is a blessing that happens deliberately and in a coordinated way as a carefully crafted plan. So hindi po tsamba, hindi nagkataon lang, coordinated, carefully crafted, planned by God. Talagang pinlano ng Diyos na ikaw ay pagpalain dahil kasama ka sa plano ng Diyos. At ang kanyang plano, hindi ka mapasama, hindi ka masaktan, hindi ka umuwing luhaan, kundi ikaw ay masaya, pinagpala, pinaboran, sapagkat ikaw ay tsarito, blessed and highly favored of God. Amen. This blessing is not a random happening, but rather the result of a divine plan behind it. Talagang meron pong plano. Meron pong Diyos na nagplano ng iyong pagpapala. Ang totoo, hindi ka pa nga ipinapanganak, kilala ka na ng Diyos. At sa loob pa ng sinapupunan ng iyong ina, ay inilatag na ng Diyos ang kanyang magandang plano sa iyo. Kaya lahat ng magandang nangyari sa iyo ay hindi ho tsamba, hindi ho swerte, hindi nagkataon lang. Talagang itinakda ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Itinakda ng Diyos na ma-enjoy mo ang kanyang pagpapala. Shout amen. This suggests that various elements come together harmoniously to bring about this beautiful blessing in a purposeful and synchronized way. Also, you have to understand it is like a well-orchestrated symphony. Talagang magandang tignan. Parang orkestra. Maraming instrumento, pero pag sabay-sabay ng tumunog, magandang pakinggan. Yung mga bahagi ng ating buhay ay parang iba't ibang mga instrumento na kapag tinignan mo sa isang bahagi, parang hindi mo masyado ma-appreciate. Pero pag pinakinggan mo na sa kabuuan, pag tinignan mo na ang magandang plano ng Diyos, alam mo na dito makikita ang magandang plano ng Diyos. Can you say amen? And for us to better appreciate this, you need to trust the wisdom of God. I told you that last week. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. You need to trust the impeccable wisdom of God. Hindi nagkakamali ang Diyos. Lahat ng nangyari sa buhay mo, kasama na rin ang mga pagkakamali mo. Dahil sa karunungan ng Diyos, kaya niya itong pagandahin dahil maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Romans 11:33, the Apostle Paul writes, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and of the knowledge of God. How unsearchable His judgment and His paths beyond tracing out." Di natin maintindihan. With our limited peanut brain, we cannot understand a lot of things. We ask the Lord many times, why Lord? Bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito sa akin? Bakit ngayon pa? You ask a lot of questions. At hindi obligado ang Diyos sumagot at magpaliwanag sa atin. At kung magpaliwanag man ang Diyos, baka hindi rin mailulan ng ating limitadong kaisipan at maunawaan. That's why we need to trust God. Hindi nagkakamali ang Diyos. Kung hindi mo maintindihan, pagtiwalaan mo ang puso ng Diyos. Laging mabuti ang Diyos.
At dahil siya'y mabuti, mabuti ang plano niya sa iyo. Listen up. Look up here. Look at my eyes. Kapag hindi maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, hindi pa yan ang last chapter ng buhay mo. Sapagkat ang last chapter ng buhay mo super ganda. Mapapasa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Praise God. What are the elements in an orchestrated blessing? Ano yung mga elemento? Pinag-usapan na natin yung unang dalawa noong nakaraang linggo. And I am not going to explain that again. I hope you did not miss that. Diniscuss po natin ang first two elements. Number 1, designated time. Number 2, designated place. Time and place. Now we need to move on. We need to add 3 more today. And to complete the elements of an orchestrated blessing. Because all in all, there are 5 elements in an orchestrated blessing. Masasabi mong orchestrated, planned, deliberately, carefully crafted by God kapag itong 5 na ito ay present, nandoon, sapagkat hindi po nagkakamali ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Can you say amen? Moving on. Number 3, designated story. Designated story. Ang istorya mo bago pa matapos ay isinulat na ng Diyos. Hindi niya isinulat in the sense na nilaktawan ng Diyos ang iyong free will. Not at all. Ikaw ay malayang tao. You are a free moral agent. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong istorya. Pero dahil ang Diyos ay marunong sa lahat, naisulat niya na ang buong istorya ng iyong buhay. Kaya yung nangyayari ngayon sa iyo, mga kapatid, maaring walang kabuluhan sa unang tingin. Parang sabi mo, bakit nandito ako sa buhay na ito? Bakit ganito ang aking kapalaran? Kaya minsan parang natutukso ka, kay lupit ng kapalaran. Hindi po malupit ang kapalaran. Parang hindi mo maintindihan. Sinisisi mo ang kung sino-sino. Sinisisi mo ang mga tao at parang nakikita mo sarili mong biktima ka. Hindi. Hindi ka pwedeng maging biktima dahil anak ka ng Diyos. Ang mga nangyayari sa iyo, hindi mo maintindihan, pero yan po ay parang jigsaw puzzle. Ito'y isang piyesa lamang na parang pag tinignan mong hiwalay sa kabuuan, hindi mo ma-appreciate. Pero kapag ka ang mga piyesa ng jigsaw puzzle ay inunti-unti mo ng mabuo, makita mo ang buong larawan at kay ganda pala ng plano ng Diyos sa iyong buhay. Shout amen. Ang tawag dito is storyline, yung kwento ng buhay mo. Nothing happens by accident, but everything happens by God's divine appointment or orchestration. Like right now, you are not watching this broadcast by accident. Kung inakala mo nagkataon lang, kinlik mo yung link at nanonood ka ngayon, you are wrong. This is God's divine appointment. You may be watching this broadcast for the first time. This is your first time, but absolutely this will not be the last time. Sapagkat pag narinig mo ang super ganda ng mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo, babalik-balikan mo ang mensahe ng biyaya. Shout amen. Shout amen. Let me show you the verse. Psalms 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Kaya walang tsamba, walang nagkataon lang. This is God's orchestrated, appointed, and designated time. Can you say amen? Na para maipinta ko po ang larawang ito sa canvas ng inyong mga kaisipan, gagamit ako ng example sa Bible. At ang pinakamagandang halimbawa na naisip ko ay ang istorya ni Joseph.
We are going to look at the story of Joseph in 13 points. Sa 13 puntos, makikita po ninyo ang larawan ng buhay ni Joseph at maintindihan nyo yung tinatawag nating designated story. Ang buhay ni Joseph is a very, very important story in the Bible. Genesis chapter 50, verse 19 to 20. But Joseph said to them, talking to his brothers. This is the last chapter of the book of Genesis, Genesis 50. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the savings of many lives. You can see right here two intentions. Ibang intensyon ng tao, iba rin ang intensyon ng Diyos. Ang intensyon ng tao, pasamain ka, saktan ka, hiyain ka, walang hiyain ka, argabyaduhin ka. Yan ang intensyon ng mga tao sa atin. Pero dahil hindi yan ang intensyon ng Diyos, at the end of the day, ang istorya ng buhay mo magtatapos maganda sapagkat maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Can you say amen? So we are going to talk about 13 points, 13 puntos, just very quick. Sa story ni Joseph, magkakaroon kayo ng overview anong ibig sabihin ng designated story. Ang story ni Joseph ay mababasa nyo sa book of Genesis from Genesis 37 hanggang 50. So mula 37 hanggang 50, story na po ni Joseph yon. Sino ba si Joseph? Si Joseph po ay anak ni Jacob. Pang-11 anak ni Jacob. Ang nanay niya po ay si Rachel. Sino si Jacob? Anak ni Isaac. Sino si Isaac? Anak ni Abraham. Sino si Abraham? Ang katipan ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, ang tawag Abrahamic Covenant. Nagkaroon ng anak si Abraham, si Isaac. Correct? Si Isaac ay nagkaroon ng 2 anak, si Jacob at si Esau. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak. Meron po siyang 4 na asawa. Si Leah, si Rachel, si Bilhah, si Silpa. Lahat ng kanyang anak ay 12. Ang bunso ay si Benjamin. Magkapatid si Joseph at si Benjamin sa ina. Ang nanay po nila ay si Rachel. Dito sa storyang ito, mababasa natin ang mga siphayo, ang mga hapdi ng buhay na pinagdaanan ni Joseph. Na tulad din natin na maaring may mga siphayo sa buhay natin. Mga sakit ng loob, sama ng loob na pinagdaanan. At kung minsan, parang hindi natin maintindihan, nagsisikip ang ating paghinga. At kung minsan, parang nagkahabol ka ng hininga sapagkat di mo na makakayanan. Hang on. Steady ka lang. Relax ka lang. Sagot ka ng grasya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Relax. Don't panic. Relax. Easy ka lang. So let's talk about Joseph. Number 1, betrayed by his brothers. Nang siya po ay i-betray ng kanyang mga kapatid, siya po ay 17 years old pa lang. 17 years old. Paboritong anak si Joseph nitong si Jacob sapagkat ang first love ni Jacob ay si Rachel. Hindi po agad nagkaanak si Rachel. Kaya nung magkaanak po si Rachel, ang kanyang panganay na anak ay si Joseph. Nagkaanak uli si Rachel, Benjamin, pero nung ipanganak si Benjamin, namatay na po si Rachel sa panganganak. So napakahalaga ni Joseph kay Jacob sapagkat ito ay anak ng kanyang first love na si Rachel. Kaya kinakainggitan siya nung kanyang mga kapatid. Dalang iba pong mga kapatid
ay nainggit kay Joseph, pinagtangkaan po siya ng masama. In fact, ang una gusto po siyang patayin. Pero it was Reuben, ang panganay na anak, ang sabi, wag nating dungisan ng dugo ang ating mga kamay sa dugo ng ating kapatid. They come up with a decision na ibenta na lang itong si Joseph sa halagang 20 pieces of silver. Kumbaga, parang ang halaga po niyan some $200 to $400. Hindi masyado, kaunti lang ang halaga. Pero yun po'y pinaghati-hatian pa ng mga magkakapatid. At siya po ay humantong sa Ehipto bilang isang alipin. Number 2, became slave in Egypt. Siya po'y nagtrabaho sa bahay ni Potiphar bilang katulong, slave. Dahil maganda naman ang kanyang performance, siya po'y napagkakatiwalaan. Siya po yung kasambahay na nakakapasok sa kwarto ng kanyang amo. Nakikita ang mga alahas, nakikita ang mga kagamitan, pero hindi nangangamba si Potiphar sapagkat si Jose mapagkakatiwalaan. Di pa nagtagal, number 3, he was falsely accused. Siya po'y napagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Yung asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar. Ang pangalan ng asawa ni Mrs. Potiphar ay Landi. Ang kanyang kompletong pangalan, Malandi. Maria Landi. Di ba pag sinulat yung Maria, M.A.? Kaya pag tinignan mo ang kanyang birth certificate, nakasulat, Malandi. At siya ay nabuhay sa kanyang pangalan sapagkat talagang malandi itong si Mrs. Potiphar. Tinutokso niya si Jose na sumiping sa kanya. Isang araw, si Malandi ay nagsuot ng sinulit, hindi pa dumadaan sa weaving department. Kinuha niya na agad. At siya ay nagbuhos ng pabango at inakit si Jose. Si Jose naman dahil matapat sa kanyang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos, sa halip na tukain ang palay, siya po'y nagmamadaling tumakbong papalayo. At sa kanyang pagtakbo, naiwanan ng kanyang balabal, nagkaroon ng ebidensya laban sa kanya, nagsusumigaw si Malandi sa insulto na siya'y tinanggihan na di umano siya'y pinagtangkaang pagsamantalahan. And to make that long story short, he was falsely accused, so he ended up unjustly imprisoned. Number 4, unjustly imprisoned. Siya po'y nakulong for 2 years. 2 taon siyang nakulong. Ang mga katulong, ang mga alipin nung unang panahon, walang karapatan. Hindi ka pwedeng kumuha ng abogado para ipagtanggol mo ang iyong sarili. Sapagkat ikaw ay dayuhan sa kanilang bayan, kahit ikaw ay tama, palagi kang mali. Sapagkat ikaw ay trabahador lang sa kanilang bansa. Siya po'y nakulong for 2 years. Number 5, forgotten by friends. Nagkaroon din po siya ng mga kaibigan, pero nakalimutan siya ng kanyang mga kaibigan. Doon sa labas ng kulungan, meron siyang mga friends. Ang dami. Dami niyang friends sa Facebook. Nung makulong siya, wala ng friends. Inan-friend siya. Binlock siya. Ayaw ma-associate sa kanya. At baka sila'y madamay pa kay Joseph. Sa loob ng kulungan, nagkaroon siya ng 2 kaibigan, mabilis na kaibigan. Ito po'y mga trabahador din ng paraon. Ang isa po'y cupbearer, ang isa po'y baker. Sila po ay nakulong sa anumang dahilan, hindi po binanggit ng istorya. Pero isang araw nakita ni Jose itong 2 na malungkot. So tinanong niya, bakit malungkot kayo? Ang sabi ng cupbearer, nagkaroon ako ng panaginip na hindi ko maintindihan. Nasa harap ko ay merong isang puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay merong 3 sanga. Sa 3 sanga ay nagkaroon ng magagandang bunga ng ubas. Sa kamay ko ay hawak ko ang baso ng paraon.
Kinuha ko ang ubas, piniga ko sa baso ng paraon at ibinigay ko sa kanyang kamay. Sabi niya, hindi ko alam ang ibig sabihin ng aking panaginip. Ang sabi ni Jose, ang ibig sabihin ng iyong panaginip, 3 araw mula ngayon, ipatatawag ka ni Paraon at ibabalik ka sa pwesto. Sa isang gilid, nakikinig po ang baker dahil maganda ang paliwanag ng kanyang panaginip. Ang sabi niya, ako rin ay may panaginip. Ang sabi niya, sabihin mo ang iyong panaginip. Ang panaginip ko ay sa aking ulo ay may 3 basket. At sa pangatlong basket ay naroon ang mga tinapay na kinakain ng Paraon. Pero sabi niya, nagtataka ako sapagkat sa ibabaw ng aking ulo ay may mga ibon na kumakain ng tinapay na para sa Paraon. Ang sabi niya, ang kahulugan ng panaginip mo'y ito. Ang 3 basket ay 3 araw. 3 araw mula ngayon, bibitayin ka at ang iyong laman ay kakainin ng mga ibon. Pagkalipas ng 3 araw, naganap ang interpretation ng kanyang dream. Pinatawag ang cupbearer at binitay ang baker. Bago umalis ang cupbearer, ang sabi niya, kaibigan, natulungan kita. Baka naman. Narinig kong sabi niya, beke nemen. Matulungan mo ko. Pakisabi naman sa Paraon na ako ay kinaladkad lamang papunta sa lugar na ito. Hindi ako pumunta sa lugar na ito. At ako'y napagbintangan lang sa kasalanang hindi ko nagawa. Ang sabi ng cupbearer, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sabi po ng Genesis chapter 40, nakalimutan ng cupbearer si Joseph. Nakaka-relate ba kayo? Mga taong natulungan ninyo, mga taong nakagawa kayo ng mabuti, pero nakalimutan kayo. Nung kayo nang nangangailangan, nag-PM kayo, sininson lang. Tumawag kayo, ring ng ring, hindi sumasagot. At biglang may sumagot, hindi naman niya kaboses, cannot be reached. Tapos, nagpa-test ka ng BP, ang taas na ng BP mo. Sapagkat masama na ang loob mo na yung mga tao na natulungan mo, iniwanan ka. Nangyayari ba yan sa totoong buhay? Yes. Ang lakas ng sagot nyo Nangyayari ba yan sa totoong buhay? Yes. Huwag na kayong magbabanggit ng pangalan. Nangyayari po yan. Katulad kay Joseph, nangyari yan sa isang chapter ng kanyang buhay. But listen up! Hindi yun ang last chapter ng kanyang buhay. Tulad nyo, kung nangyari yan sa inyo, hindi yan ang last chapter ng buhay ninyo. Keep on, keeping on. God is good all the time. God is good all the time. Number 6, Pharaoh had a dream. Umabot ng 2 taon sa kulungan. Bakit hindi po siya inilabas agad ng Diyos? Dahil hindi pa handa ang entablado para sa kanya. Kung nandiyan ka sa kalagayan ng buhay mo at parang ang sabi mo, ang tagal naman, sapagkat hindi pa handa ang entabladong inihanda ng Diyos para sa iyo. Na naginip ang Paraon, nabagabag ang Paraon, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng kanyang panaginip. Na naginip siya na mayroong 7 baka na matataba, umahon mula sa Nile River. At di pa nagtagal, umahon din ang 7 bakang mapapayat mula sa Nile River. At kinain ang 7 bakang matataba. At nagulat ang Paraon sa kanyang panaginip, sapagkat kahit kinain na yung 7 bakang matataba, payat pa rin ang itsura nila. Gumising ang Paraon, bagabag na bagabag. Anong ibig sabihin ito? Natulog siya uli, na nagginip po siya, na mayroon pong suhay ng trigo. At sa suhay ng trigo ay mayroon pong
7 butil ng kay ganda. At di pa nagtagal, nagkaroon din ng suhay ng trigo, 7 butil na kay pangit. Nagulat siya sa kanyang panaginip, sapagkat nilulon noong butil na kay pangit, yun pong 7 butil na maganda. Gumising ang paraon, pinatawag ang lahat ng mga pantas upang ipaliwanag ang panaginip. Walang nakapagpaliwanag kahit isa. Then all of a sudden, naalala ng cupbearer na mayroong tao ang pangalan Joseph na nagpaliwanag ng kanyang panaginip. Natatandaan nyo? Alam nyo ba mga kapatid? Yun ay mahalaga sapagkat number 7, he was remembered. Tandaan ninyo, pag dumating na ang tamang panahon, maaalala ka rin. Palakpakan si Lord, maaalala ka rin. Wow! Nung magkaroon siya ng pera, naalala niya, uy, hindi pa pala ako bayad. Hinanap ka at binayaran ka. Diyos ko, salamat sapagkat dumating ito kung kailan kailangan mo. Sapat ang grasya ng Panginoon. Amen! Tandaan nyo sa puso, hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos. Dahil hindi niya pinababayaan ang mga ibong lumilipad. Walang bumabagsak kahit isa nang hindi niya alam. Mas mahalaga ka sa ibon kahit mukha kang ibon. Mas mahalaga ka sa ibon. Hindi namatay si Jesus para sa mga ibon. Namatay si Jesus para sa iyo. Kaya kung naibigay ng Diyos ang kanyang anak para sa iyo, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Come on, give Him praise for that. Hallelujah. Shout amen. He was remembered suddenly. Naalala siya. Number 8, summoned by the Pharaoh. Ipinatawag si Joseph ng paraon. And to cut that long story short, naipaliwanag niya ang kahulugan ng panaginip. 7 taong kasaganaan, magkakaroon ng 7 taong kagutuman, and bukod sa ipinaliwanag ni Jose ang panaginip, nagbigay pa siya ng suggestion. Sabi niya, mahal na hari, mahal na paraon, hanapin niyo sa buong kaharian ang pinakamatalinong tao upang pamahalaan ang 7 taong kasaganaan at tayo makapaghanda bago dumating ang 7 taong kagutuman. Ang sabi ng paraon, wala nang pinakamatalinong tao pa sa aking kaharian, kundi ang taong nakatayo sa aking harapan. Kaya sa araw na yon, he became governor in Egypt. Number 9, became governor in Egypt. Siya po'y naging governor sa edad na 30 years old. 17 nang siya po'y pumunta sa Egypt. 17 plus 13 equals 30. 13 taon ng hapdi at siphayo. 13 taon ng pag-iyak. Pero napansin nyo, tumitigil din ang pag-iyak. Dumarating din ang saya. Dumarating din ang galak. Amen! Hallelujah! Sakto talaga sa Bible. Weeping may last through the night, but joy comes when? In the morning. Puro gabi ba? Puro gabi ba? Ha? Ha? Puro ka reklamo? Puro gabi ba? Dumarating din ba ang umaga? Yes. Matulog ka kasi. Kaya inip na inip ka, hindi ka natutulog, matulog ka. Mamahinga ka sa grasya ng Panginoon. Humimlay ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Magtiwala ka sa kanyang biyaya. Shout amen.
At kung matutulog ka sa grasya ng Diyos, mamamahinga ka, magigising ka umaga na. Lipas na pala ang 13 taon. Ngayon na ang araw na nilikha ng Diyos. This is the day. Shout amen. Pinamahalaan niya ang buong Ehipto, katulad ng iniutos ng Paraon. Mind you, mahigpit ang utos ng Paraon. Ako lang ang mataas sa iyo. Ang buong Ehipto ay luluhod sa iyo. What a very influential and powerful position. Naganap ang hula sa pamagitan ng panaginip. Nagkaroon po ng famine sa buong lupain. Famine in the land. At dahil nagkaroon ng famine sa buong mundo, ang mga tao sa buong mundo ay pumupunta sa Ehipto para bumili ng trigo. At dahil dito, number 11, his brothers went to Egypt to buy food. Pumunta ang kanya mga kapatid. And all of a sudden, number 12, he remembered his brothers. Naalala niya ang kanyang mga kapatid. Naalala niya ang kanyang mga kapatid. Number 13, he forgave his brothers and saved his family. That is the point that Joseph did not understand before. This is part of what we call designated story. May mga iniiyak tayo. Di natin alam kung bakit nangyari. Until you realize that this is part of the grandeur plan of God for your life and for your family. Now look at the verse again. Genesis chapter 50 verse 19 to 20. Joseph was now talking to his brothers. Joseph said to them, "Don't be afraid." May dahilan ba para matakot ang kanyang mga kapatid? Yes. It's payback time. Alam niyo po ba mga kapatid, ang taong may atraso tumatakbo kahit walang pulis. Guilty. Nagpapaliwanag kahit hindi hinihinga ng paliwanag. Guilty kasi. Guilty ang kanyang mga kapatid. Kaya nanenervyos sila. Naalala niyo po ba yung panaginip ng batang Jose? Na yung lahat ng ginapas ng kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanyang ginapas sa bukid. At meron pa siyang isang panaginip ng 11 bituin kasama ang araw at ang buwan lumuhod sa kanya. Kaya pati yung tatay at nanay niya nagalit. Sabi niya, "Anak, ano ba pinaggagawa mo? Okay na yung mga kapatid mo lumuhod sa iyo, pero pati ba naman ako? Tulog ka na. Managinip ka uli." Pero tanong ko, nagkatotoo ba ang panaginip? Makinig po. Kapag ang panaginip ay galing sa Lord, huwag mong ipilit. Magaganap yan sa tamang panahon na ginawa at nilikha at itinakda ng Diyos. Shout amen! You intended to harm me. He was talking to his brothers. You intended to harm me, but God intended it for good. What is that? To accomplish what is now being done. What is that? The saving of many lives. The saving of his family. And not only his family, but many lives. Mga kapatid, pag pinagpala ka ng Diyos, hindi lang ikaw ang pagpapalain, pati ang pamilya mo pagpapalain, pati ang mga tao ay pagpapalain. Shout amen. So let's do the math. I don't know if you like math, but let's do it. 17 plus 13 equals? Very good. Children. 30 years, naging governor po siya. Namatay si Joseph sa edad na 110. 110 minus 13 equals 97. Mga kapatid, sa buong buhay ni Joseph, 97 ang punong-puno ng pagpapala. 13 lang
ang siphayo at hapdi ng buhay. It is just like a drop in the bucket. We are so unfair so much with life. Ang dami mong nirireklamo, gayong napakarami ng biyaya na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Are you seeing this? Joseph is so thankful for 97 blessed years. At nakalimutan niya na ang 13 years ng hapdi at sipayo ng buhay. How do you know, Bishop? Nagawa ni Joseng patawarin ang kanyang mga kapatid. Malalaman mo lang na wala na po ang sakit ng nakaraan kapag nakuha mo ng patawarin ang mga tao na gumawa sa iyo ng hindi maganda. Patawarin mo na sila sapagkat sobrang ganda ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Come on, palakpakan natin si Lord. Amen! 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 What do we call this? Designated story. How do we know it is true? Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Do you love God? Yes. Sure you do. And don't forget that we love Him because He first loved us and who have been called according to His purpose. Walang tsamba-tsamba sa buhay mo. Lahat yan ay iniayos ng marunong na Diyos, mapagmahal na Diyos. Kaya masisiguro mo, sa una parang hindi maganda, hindi yan ang last chapter. Tuloy-tuloy lang, huwag titigil. Sa huling chapter ng buhay mo, ang end up, you are blessed and highly favored of God. You are blessed and highly favored of God. Shout amen. Number 4, designated people. Designated people. Mababasa niyo po sa 1 Kings chapter 17 ang istorya which been ring out ko na sa inyo to last Sunday, yung istorya ni Elijah. Remember sa Israel nagkaroon ng 3 taong famine, tagtuyot at kagutuman. Sinustay ng Diyos si Elijah, you remember the story, nang siya po ay pinapunta sa Kerit Ravine. At meron po doong brook, may batis po doon, umiinom siya at dinadalan siya ng pagkain ng uwak. Remember that story? I'm asking you, do you remember that story? Good. Now, we need to follow this story sapagkat meron pong mapupulot tayong aral sa kwento na ito. 1 Kings 17 verse 7, following verses. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Naturally. Siyempre, pag wala ng ulan, matutuyo na rin ang batis. Nung una, nakakainom pa siya sa batis. Pero, walang ulan, natuyo na yung batis. Tsaka hindi na rin dumating yung uwak. Dahil yung uwak patay na rin. Yun yung epekto nung tagtuyot. Epekto nung kagutuman. So isang araw, hindi na dumating yung uwak at tuyo na yung batis. What happened? Then the word of the Lord came to him referring to Elijah. Go at once to Seraphat of Sidon. Stay there. So nung una, pinapupunta siya sa Kerit Ravine. Yun yung first part of the story. Dahil lumipas na ang panahon, wala ng tubig sa batis, patay na rin siguro yung uwak dahil di na rin nag-deliver ng pagkain. Then sabi ng Lord, pumunta ka sa Seraphat. Isang lugar, designated place in Sidon. Stay there. Look at this. This is powerful. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Interesting dahil earlier, I have commanded the ravens to bring you food. Inutusan ko ang mga uwak. Ito naman, I have commanded the widow. Now, ang widow po ay tao. Hindi po uwak. Widow, balo. Balo. Babaeng balo. Dahil lalaki, widower.
widow, balong babae. Ibig sabihin ng balo, namatay na yung asawa. Balo. Pinapaliwanag ko, dahil iba sa inyo, hindi alam sabihin ng balo. Balo. A widow. Inutusan ko na ang widow na magpakain sa iyo. Diyos ko, napakaganda namang storya to. Hindi talaga pababayaan ng Diyos magutom ka. Hindi papayagan ng Diyos magutom ka. Amen. You may not get all you want, but certainly you will get what you need. Kailangan mo. Ano sabi ni David? Ako'y matanda na. Ako'y naging bata at ako'y matanda na. Wala akong nakitang anak ng Diyos na namatay ng gutom, na malimos at namatay ng gutom. Hindi ho. Alam ng Diyos ang address mo. Kailangan mo na at wala ng ibang paraan. Gagawan Diyos ng milagro para sa iyo para hindi ka mamatay ng gutom. Shout amen. Na yan po example sa Old Testament. Designated person ay yung widow. I'll give you 2 more examples. Another example is in Luke 22:9-10. Sabi ng mga alagad kay Jesus, where do you want us to prepare for it? It referring to the Passover. Dahil parating ng Passover, they asked. Verse number 10, Jesus replied. He was talking to his disciples. As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters. We are talking about designated people. Verse 11. And say to the owner of the house, people, the man carrying a jar of water, follow him. He will lead you to the house. And say to the owner of the house, the teacher asked, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? Verse 12, he, referring to the owner of the house, will show you a large upper room, all furnished. Make preparations there. Highlight all furnished. All furnished. Ganyan magpala ang Diyos. All furnished. Wala ka nang idadagdag. Kompleto ang pagpapala ng Diyos. All furnished. Pero paano sila nakarating sa all furnished room? They follow the man. So you have to find out the designated person in your life. Makinig, hindi pwedeng kung sino lang ang sinusundan nyo. Kayong nanonood sa broadcast, hindi pwedeng palo ng palo ng palo ng palo. Kung ano-anong pinapalo nyo. Nakakita lang kayong may dalang Bible, pinalo nyo na. Nakita nyo lang na nagsasalita ng Word of God, pinalo nyo na. Nagbanggit lang ng grace, pinalo nyo na. Nagpakita lang ng picture, ang daming tao, pinalo nyo na. Until the Lord speak to your heart whom to follow. Pakinggan mo kung ano sinasabi ng Lord sa iyo. Sinong sundan mo? Sinong pastor mo? Sino yung inilagay ng Lord sa iyo para mangalaga sa iyo, magturo sa iyo, mag-oversee sa iyo, at mag-guide sa iyong spiritual growth? You have to follow that man. Sino yan? Sasabihin sa iyo ng Lord yan. Anak kanya eh. Hindi kanya pababayaang mawindang kung saan-saan. Hindi pwedeng parang tipaklong. Talon dito, talon doon, talon doon, talon doon, talon doon. Patalon-talon ba? No, you have to ask the Lord, who is the man? Kaya nga sabi ng Bible, I will give you pastors according to mine heart. He will feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 3:15. Follow that man. That man will lead you to the room all furnished. Can you say amen? Amen. What do you call that? Designated people. May tinakda ang Diyos na tao. Kaya walang aksidente. Magtatagpo-tagpo talaga kayo sa tamang panahon sapagat tinakda yan ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen? Amen. I'll give you another example. Acts chapter 8 verse 26.
and 27. Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza." What do you call that? Designated place. Nag-o-overlap po itong pinag-uusapan natin. Sometimes you can see the designated time, designated place, then you will see the designated people. Kasi kasama yan, elements po lahat yan para makita mo yung orchestrated blessing ni God. Kaya as you read the scripture, makita mo, uy, may designated time. Uy, may designated place. Now, keep on reading. Verse 27. So, he started out on his way. He met an Ethiopian eunuch. Designated person, right? Eunuch, an important official in charge of all the treasury in Candace, queen of the Ethiopians. Ano ba yung Ethiopia? Mga kapatid, yung Ethiopia, hindi po yan computer center. Ang Ethiopia ay sa Africa. Bakit po designated person ito? Sapagkat ang tao na ito, kapag na-convert, ang taong ito magdadala ng gospel sa Africa. Kaya ang Africa na-evangelize. Mga kapatid, walang aksidente sa bawat tagpo ng buhay. Hindi aksidente yung napanood ang broadcast. Meron po tayo ngayon na estudyante sa Australia. Hindi aksidente ang sabi niya na nakapanood siya ng broadcast. Ngayon, alam niyo kung anong kanyang desire? Desire niya na mag-start ng EMI Australia upang ikalat ang mensahe ng biyaya doon sa maabot niya sa Australia. Kaya mag-aaral siya sa Pastor's Academy via Australia Online. And I am even much willing to mentor this man because this man will reach Australia. Mga kapatid, lahat to sinasabi ko para maintindihan ninyo, walang nangyayari sa buhay ninyo na aksidente. Pinapagtagpo-tagpo lahat yan ng Diyos dahil maganda ang plano ng Diyos. Can you say amen? Number 1, designated time. Number 2, designated place. Number 3, designated story. Number 4, designated people. Number 5, I'll close with this. Designated task. Designated task. Ano itong task? Minsan may mga task tayong ginagawa. Parang sabi, wala namang kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ko. Run errand. Para akong utusan dito. Takbo ron, takbo rito, takbo ron, takbo ron. Run, run, run. Kaya tawag sa'yo, runner. Parang walang kabuluhan. Para kung katulong dito. Task. Makinig po, mamatid. You will be surprised with this. Meron pong mga ginagawa tayo sa buhay only for a moment. Pero keep in mind that this is not the last chapter of my life. I have to pass this. Kailangan ko lang daanan to. Kaya kung magre-reklamo ka sa buhay, mangyayari, mag-quit ka. Ma-miss out mo po yung napakagandang inilatag ng Diyos sa iyo na orchestrated blessing. I'll give an example from the Word of God. 1 Samuel chapter 16, you can read the story that David was anointed. Siya po yung pinahira ng langis ni Samuel, siya po yung itinakda. Nang mangyari po ito, ang kasalukuyang hari ng Israel ay si Saul. So ang tawag po sa kanya ay King in Waiting. Siya na yung susunod na hari, naghihintay na lang siya. Gusto ko pong tandaan nyo kung kailan ito nangyari. 1 Samuel 16. Bakit ko po yung pinapatandaan? Kasi yung chronology ng story. 16, anointed na po siya. Pero in the following day, hindi po siya pumunta sa kaharian at nag-assume ng office. You have to take note, pagkatapos siyang buhusan ng langis, bumalik po siya doon sa bukid upang mag-alaga ng mga tupa ng kanyang tatay na si Mang Jesse.
And yet, you can see in the story that David has a beautiful heart. Napakaganda ng puso ni David. Walang yabang, walang andar, walang pasikat, nauutusan, dahil inutusan siya ng kanyang ama. Inutusan siya ng tatay niya sa gawain na parang kung iisipin mo, anyamit, daytoy, ano to? Hindi ba alam ng tatay ko na ako na ang susunod na hari? Ba't ako pa rin ang inuutusan? Ay. Tatay, hindi mo ba alam ako na ang susunod na hari? Utusan mo yung iba mong mga anak, wag ako. Kilala mo ba ako? Ha? Wag ako. Wag ako. Hindi nyo yan nakita kay David. That's why the Bible says David was a man after God's own heart. He was so humble. He was so humble. Alam niyo po kung ba't ko ito ini-emphasize sapagkat kapag nakita niyo po ito, wala kang irireklamong trabaho sa buhay. Bago po ako naging pastor, naging pastoral worker po ako. Wala pong trabaho na pinagawa ang aking pastor na hindi ko ginawa. Pinaglinis ako ng CR ng pastor namin. Nilinis ko ng gusto na pwede niya pong dilaan. Ang inodoro. Sa sobrang linis. Hindi yung matapos lang, magawa lang, pwede na yan. Magwawalis, doon nilalagay sa sulok. Hinipan mo, dito kumalat din yung alikabok. See, parang matapos lang sa sulok. No. Kasi, naintindihan ko that this is not my last chapter in life. I have to pass this. Nutusan ako maghatid nung anak ng pastor. Ginawa akong yayo. Yahatid yung anak sa eskwela. Nag-aantay ako doon sa anak ng pastor para pag-uwi, iuwi ko yung anak ng pastor. Now, ang definition po kasi ng pastoral worker is anything you do para gumaang ang trabaho ng pastor, para yung pastor lalo makagawa ng gawain. That's what we were told. Yun ang tinuro sa amin. Kaya hindi ako namimili ng trabaho. Hindi lang ako mapag-drive dahil di ako marunong mag-drive doon. Hindi lang po nila magawa yung hindi ko alam, pero lahat ng pwedeng gawin, ginagawa ko. Now, why I said that? Because I want you to see the verse. 1 Samuel 17:17. Now Jesse said to his son David, take this ephah of roasted grain. Yung ephah, hindi po epal, ephah. Yung ephah, ito po ay sukatan ng grains nung panahon. Nabaga equivalent ngayon sa atin ito, mga kapatid, some 17 kilos na grains, roasted grains. And these 10 loaves of bread for your brother and Harry to their camp. Sabi niyang tatay niya, dalhin mo itong grains, dalhin mo yung tinapay sa mga kapatid mo. Tsaka dagdagan mo ng ano? Dagdagan mo ng bilis. Bilisan mo, Harry, bilisan mo. Now, kailan ito inutos? Look at the verse. Anong chapter yan? 17. Kailan siya inanoint na king? Anointed na siya? King in waiting na po siya. Na kung may pride ka, wah, Daddy, wrong send. Hindi yan sa akin, hindi bagay sa hindi bagay sa king in waiting. Ang inuutos mo, hindi yan bagay sa akin. Huwag mo yan iutos sa akin. No. Tignan ninyo ang verse 18. Take along these 10 cheeses to the commander of the unit. See how your brothers are and bring back some assurance from them.
Nako, ang daming utos Pinagdala ng grain, pinagdala ng tinapay, pinagdala ng keso. Yung keso hindi naman para sa mga kapatid, para sa commander. Sumisip-sip pa si Mang Jesse. Dahil yung mga anak niya ay soldier ng commander. Siyempre, pag binigyan mo ng keso, matutuwa si Mickey Mouse. So, cutting the long story short, pagbalik, kwentuhan mo ko. Bigyan mo ko ng assurance, magandang lagay ng mga kapatid mo. Verse 19. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah, fighting against the Philistines. Now, this is very important. Makinig po maigi. It was just an ordinary day, and it was just an ordinary, mundane, menial task. Nagbabantay siya ng mga tupa, tinawag siya ng tatay niya, iwanan mo muna yan, pumunta ka sa Valley of Elah, dalhin mo itong mga pagkain na ito, at bilisan mo, at bumalik ka, kwentuhan mo kung ano nangyari. This is some kind of insulting, in a sense, kung iisipin mo, na si David, ng chapter 17, ay king in waiting na. Kaya kung may pride siya, sasabihin niya, hindi yan akin. Huwag mo yan iutos. Umupa ka ng iba. Tatay Jesse. Kung medyo nainis pang, tandang Jesse. Wala ka bang pambayad man lang ng boy? Iutos mo. Bakit ako? May kaya po sila dahil may mga tupa ho silang inaalagaan. Mag-upa ka na lang ng boy. Ba't ako? Ako ang anak mo, ginawa mo kong utusan. Sa akin mo yan inutos. Now listen up. This is very important. He could have said, let others do it. But listen up. Makinig po may, I'm starting to close with this. It was this task, yung task ng pagdadala ng pagkain, dun sa Valley of Elah, sa kanyang mga kapatid. It was this task that catapulted him to his popularity and destiny. Makinig po. Doon niya po nakita si Goliath. Doon po nagsimula ang David and Goliath. Doon niya po napatay si Goliath. Makinig. Kung hindi po yung ordinary day, ordinary task, ordinary mundane and menial task, wala siya dapat doon. At kung wala po siya doon, hindi nagpanagpo ang lahat ng ito. Pero ipinlano ng Diyos na sa simpleng task ng kanyang pagsunod, doon siya end up sa Valley of Elah. Mamimit niya si Goliath, may tutumba niya si Goliath. Ano nangyari pagkatapos noon? 1 Samuel 18, verse 6. See, 3 chapters na. 16, 17, anong chapter na? 18, verse 6. When the men were returning home after David had killed the Philistine. Sino yung Philistine na tinutukoy dito? Si Goliath. The women came out from the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with tambourines and lutes. Verse 7, as they danced, they sang, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. Stop. Ilan ang napatay ni David? Isa lang. But he was so popular. Trending sa Facebook. Trending sa Twitter. Trending sa social media. Sikat na sikat si David. Makinig po. What if David said, ha! Not me! Huwag mo kong utusan, ha? Ako ay king in waiting. Magtatagpo ba sila ni Goliath? Hindi. What is the lesson here? Ang lesson dito, mga kapatid, marami tayong mga ginagawa na parang akala natin walang masyadong pakinabang sa buhay. Wag. Tignan mo ang buhay mo sa kabuuan. Ang piyesa na yan ay bahagi sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Maganda ang plano ng Diyos. Shout amen. You know what happened? Anong sumunod
na nangyari pagkapatay niya kay Goliath? Naging hari ba siya agad? Hindi. Saul hired him to be a part-time musician. Dahil siya po, mga kapatid, ay musikero. Harp player po siya. Sipin nyo, nag-end up siya, sabi ni King Saul, tumugtog ka sa palasyo. Pwede sabihin, my goodness, sinong ino-operan mong tumugtog sa palasyo? King Saul, ako ang papalit sa iyo. Did David say that? No, he did not. Why? David had a beautiful heart. You know, at the end of the day, it is the heart. How you love the people. How you love the people. Makinig po. Pag mahal mo ang mga tao, walang mahirap na gawa na hindi mo kayang gawin para sa mga taong minamahal mo. That's why you will do everything if you love your family. You will do everything if you love your friends. You will do everything if you love this church. This is what we do. Kaya huwag mo sabihin, backup singer lang ako. Ako'y tumutugtog lang, pero grabe, hindi ako nahagip ng camera. Yung song leader, panay papunta rito, natatakpan ako. Hindi ako masyado napapansin. Maybe, maybe not. Pero lahat ng ginagawa natin, hindi po lumalagpas sa paningin ng Panginoon. Mahalaga yan sa paningin ng Panginoon. Shout amen. Pumunta po siya sa palasyo at naging musikero, part-time musician. Kasi hindi naman niya iniwan ng pagiging pastor ng kawan. Nagpa-part-time lang siya. Bakit? Sapagkat yun po'y preparation na para makita niya kung anong nangyayari sa Malacanang. Kasi doon po siya mag-end up. At least nakikita niya na kung paano nagkakaroon ng meeting, ng mga cabinet meeting, ang mga nakakaroon siya ng entrance doon sa life ni Saul. Ganito pala ang buhay ng hari. Kapatid, inilalagay ka ng Panginoon sa isang pwesto kung saan it's a preparation for the next stage of your life. Let me tell you, promotion comes from the Lord. I'll give you the verse. You will love this one. Psalms 75, 6-7. For promotion and power come from nowhere on earth, but only from God. He promotes one and deposes another. Ang Diyos ang nagpo-promote. Huwag mo i-promote ang sarili mo. Antayin mong i-promote ka ng Lord. Pag pinromote mo ang sarili mo, Luciferic. Si Lucifer ka. Sipin mo, hindi pa panahon para maging pastor. Gusto mo nang maging pastor. Hindi pa panahon para maging bishop. Gusto mo nang maging bishop. Hindi pa panahon para maging papa. Gusto mo nang maging papa. Antayin mo ang tamang panahon. May panahon po ba sa lahat ng bagay? Yes. Wait! Okay lang muna na assistant pastor. Okay ako. Bible study leader, okay ako. Walang title, brother lang ang tawag, okay ako. Bakit? Ang mahalaga sa akin, nakakapaglingkod ako. At kung dumating na ang hinug na panahon, makinig po, lahat nahihinog. Hindi mo lang pwedeng persahin. Pag dumating na ang kahinugan ng panahon, promotion comes from the Lord. Palakpakan si Lord. Amen. Beautiful. Malakas sa palakpak para kay Lord. Beautiful. Life application. You are working under God. Whatever you do, do it heartily as to the Lord. Wala pong maliit na trabaho. Wala po. Walang maliit na trabaho sa isang malaking tao. Kapag ang tingin mo sa sarili mo, sobrang laki mo na at hindi mo na kayang gawin ang maliit na trabaho, you have a problem in the heart. And the heart of the problem is the problem of the heart. Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not
for men. Can you say amen? Let's see them all. Let's see them all. Basahin natin malakas, sabay-sabay. What are the elements in an orchestrated blessing? Ready? Sit up straight. Number 1, designated time. Number 2, designated place. Number 3, designated story. Number 4, designated people. Number 5, designated task. Remember 5 words: time, place, story, people, and task. Lahat po ito ay elemento ng orchestrated blessing ni God sa iyo. Can you say amen? Let me give you the life application. Number 1, be mindful that anytime, any place, any task, or anyone can be a designated element of your orchestrated blessing. Just be mindful. It could be part of your designated and orchestrated blessing. Number 2, be beautiful in your heart in all that you do. Maging maganda ang puso mo. Pag may pinagawa sa iyo, gawin mo ng magandang puso. Pag-usayan mo. Hindi utang na loob sa iyan dahil ginawa mo. Utang na loob ko sa Diyos dahil ipinagawa sa akin ng Diyos. Dahil pwedeng gawin ito ng iba. Utang na loob ko yan sa Diyos. Lord, salamat pinagawa mo sa akin to. Pwede mo itong iutos sa iba. Pero akong napansin mo at ako ang pinagawa mo para dito. And a beautiful heart, anything, kahit ano. It could be mundane, it could be menial, liit na bagay, pwedeng run errand lang. Pwedeng run errand lang, ang liit na bagay. Pero just be there. It could be your Valley of Elah. Can you say amen? Amen. It could be your Valley of Elah. Number 3, be ready. Every day is your blessing day. Be ready. Why I say be ready? Because I believe today is your blessing day. Everybody say, today is my blessing day. Taas natin ang ating dalawang kamay. Sabihin natin, today is my blessing day. One more time. Palakpakan natin si Lorda. Hallelujah. Be mindful, be beautiful, and be ready. And the big idea is, in Christ, my blessing is orchestrated. Do you believe that? Amen. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast for the first time the opportunity to receive Jesus today and be saved. Because we believe that this is the designated time and day. This is the designated time and day for you to be saved. Kung nais mong tanggapin na Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at maligtas, at maintindihan mong may magandang plano ang Diyos sa iyo, manalangin tayo ng pagtanggap. Taas natin ang ating dalawang kamay. Lahat ng narito sa bulwagan na ito, taas natin ang ating dalawang kamay. At doon sa nanonood sa broadcast, taas mong yung dalawang kamay. Sumunod ka sa panalangin ito at ariin mo na isang personal mong panalangin. Let us pray. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen.
Kung tinanggap mo ang Panginoong sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mula po dito sa EMI Center, sinasabi po namin ito ng may saya. Welcome to the family of God! Welcome, welcome, welcome! Hindi ito nagkataon lang. Itinakda ito ng Diyos na maligtas ka ngayon dahil maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Can we say amen? Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ati po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ, my blessing is orchestrated. One more time. Do you believe that? Amen. I believe that with all of my heart, that in Christ my blessing is orchestrated. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site and even online. We believe we will see each other again. Let me just remind you, start na po ng season 7 sa darating na linggo. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ you are Charito. Charito!
Woo!